Ito talaga yung isa sa pinaka nagustuhan ko sa bike na to. Yung ginamit ay Chaoyang Gravel. Ayan, literal ng ganitong klase ng gravel bike. Yung unang sa tingin pa lang, unang tingin mo sa malayo pa lang ay sasabihin mo na, uy, si Kuya naka-gravel bike. So, kung naghanap ka ng gravel bike na sa unang tingin pa lang ay gravel bike to. Literal. Gulong pa lang, napakalapad. Ito na, si Crosta Vento 2023 update natin. Like, comment, share, and subscribe. Let's go! Ito na yung update natin kay Crosta Vento 3 ngayong taon ng 2023 month of August. So, tingnan natin kung ano yung binago sa kanya. Yung presyo ay malaki na rin yung binaba. So, yung frame nito ay alloy 60-61 pa rin. Tulad pa rin nung last year. Napakakinis pa rin niya dito. Mas makinis pa sa mga pagbumuka natin to. Makinis dito, dito. Yung top tube nandito yung kanyang mismong model Vento. Sa taas naman, nandito yung warning, may warning pa dito sa double warning niya na bawal ka mag-helmet ka kahit tulog ka. Pag-pagising mo, ride out ka na lang. So yung 3 nandito pa rin, parang yung gantong setup na nandito yung numbering, parang kinuha nila yung concept na yan. Kung doon kakamali, correct me if I'm wrong, sa mga trek na bisikleta, kasi trek Marlin, usual nandito yung numbering. So yung head tube nito ay tapered na rin, yun yung logo ng Crosta. Hindi mo malaman kung sa Lagubang o Rhino yan o kung ano man yan, comment down below. Yung cable routing, dalawa sa left side ng down tube. Ito yung brake caliper, ito mas pataba. Ito naman yung FD and RD. So yung down tube naman ito, nandito pa rin yung Crosta. Hindi naman ganun kalakihan yung kanyang down tube. Yung size nito, ay gustong gusto ko. Yung down tube niya, tsaka yung top tube niya. Hindi siya oversize, hindi siya OA. So yung lagay natin na ulam, meron dito sa kanyang down tube. Sa may C-tube ay meron din sa top tube, meron din dito. Ang kulang na lang talaga ay doon, no? Yung size na binabarcheck natin ay 49. Ayan, yung size niya ay 49. Nakalagay doon, lightweight, alloy, 700C. So yung kanyang FD ay Ignite. Ito yung naka-brace on, hindi ito yung kinakalamp lang. Pero sa ditong specific na lagayan ng FD niya, yung iba kasi kinaklamp lang ito, ay okay na rin. Naka-brace on. And meron dito important, na ayaw ko ng basahay, gaya ng bahal mumasa dyan. Dito naman kasi sa akin crankset 50, 34, Halotech, meron nago sa pamanto sa mundo nila Eugene, 170mm Solane, SLM. Ayan. And Solane na rin yung kanyang crankset dito, 50, 34, BCD is 110mm. Nakalagay na dito, alloy 60, 61. So, meron ditong missing link na hindi naman nawawala yung kanyang chain. Like stock chain lang yan, hindi siya PYC 18. Ayan, lalong hindi siya kay MC. So, yung kanyang RD, kung Ignite yung FD, yung RD ay Sensa Ignite din. Mamaya pag-usapan natin kung ano yung mga binago dito. Sa kanyang sprocket naman or cogs, ito ay cassette na rin. 11, 28 yung ginamit dito. 9-speed na rin siya. So yung kanyang hubs ay alloy. And ang ginamit ay Neko and steel bearing na rin. Yung kanyang hubs ay medyo may tunog. Ayan, may sinisipon ako So medyo may tunog na rin yung hubs niya. Hindi naman ganun kalaki kaingay. Dito naman tayo sa kanyang spokes, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 stainless spokes yung ginamit. Double wall alloy yung kanyang rims. Ito ay naka-Presta valve na rin. And yung gulong, ito talaga yung isa sa pinaka nagustuhan ko sa bike na to. Last year pa, yung ginamit ay Chaoyang Gravel. Ayan, literal na pang gravel. Gravel GP, Chaoyang, 700 by 40C. Tingnan nyo naman yung mga knobs niya, no? Naliliit. Yan yung 40C. So siguro, yan na yung gawin yung max niyan. Pero parang pwede pang lakihan ng konti eh. Yan yung 40C. Kung magtatanong kayo. So kayo nang bahalang palakihan pa yan. Parang kaya pa yung 42 to 45. So kayo nang bahala. Pinakasafe na siguro yung 40C dito. Dito sa kanyang seat stay. May mga ganito, lagayan natin ng
mga bike rack siguro sa likod tong mga ganito. Sa likod naman, yung rotors sa likod medyo maliit lang. 6 bolts and 140 mm. Ayan, nakalagay doon 140. Ayun, oh. May 140 doon. Quick release na rin. And nandito naman yung kanyang mechanical post mount. Yung kanyang seat post, 31.6. And alloy na rin to, Karosta na rin yung ginamit niya. Stock pedals ay bakal pa. Dito natin sa kanyang upuan, Karosta na rin yung ginamit dito. Sa kanyang fork, ito ay alloy na rin. Yun nga lang talaga, kulang. Yung mga ganito dapat ilagay dito, meron din dapat, no? Agree ba kayo sa akin? Para literal na, pwede na siyang pangmalayuan. Lagayan nyo dito ng mga kung-ano, mga carrier, ng habag. So, yun lang talaga kulang dito para sa akin. Dito naman tayo sa unahan. 140 mm din yung rotors na ginamit dito. 6 volts quick release. Ito yung clearance na sa unahan. Medyo malaki pa yung clearance sa unahan. Mga 45C siguro, kasya pa dito. Ay, baka tanongin nyo ako, pwedeng gawing rim brake to? Hindi, dahil tinan nyo naman to. Ipilit nyo yung rim brake dito. Ayan, wala ditong butas. So, dito siguro, kayo nang bahala dyan. So, makinis din yung kanyang fork. Ang kulang lang talaga, yung mga lagayan ng ating ulam dito. Ayan, mas maganda sana kung meron ganon. Yung kanyang stem ay 90 mm, alloy na rin to, Karosta yung ginamit dito. Dito naman tayo sa kanyang headset. Usual naman yung mga ganito. Pag mga stock pa lang, ay ball bearing pa, yung mga ganito. And yung kanyang drop bar. Yung drop bar niya, dito ako natuwa. Hindi siya yung tubular, para siyang pa-aero. Meron siya dito ang palm rest, yung kanyang drop bar. Ayan, oh. Medyo flat. Yung kanyang drop bar dito, hindi siya yung pabilog na usual sa mga road bike and gravel bike na na-bike check natin. Yung kanyang ano naman dito, drifter ay Sensa Ignite. So, alamin natin yung timbang ni Karosta Vento 2023 version. So, tignan natin. Mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung mga binago dito. Let's go! Okay, kunin natin yung timbang ni Karosta Vento 3. Ito na siya. 3, 2, 1. Daan-daan na angat lang. Okay. Ang kanyang actual weight ay 14.5 kg. Yan yung kanyang actual weight dito. 14.6. Ayan. So, yan yung actual weight ni Karosta Vento 2023 update natin. Okay, yan yung kanyang weight, almost 15 kilogram. So, para sa akin, kulang lang talaga dito sa ngayon, or dapat ang in-upgrade nila, dinagdagan nila yung ganyang, mga ganito, lagayan na ulam dito. At least tatlo, tsaka sa kabila, ay mayroon din sana. Parang literal na pang gravel ba? Tignan naman kasi pag nilayo natin yan, makikita mo talaga na gravel yung kanyang estilo. Ang lapad ng gulong. Ayan, nakita-kita nyo doon, tingin nyo naman yan, ang lapad. So, unang tingin pa lang, mapapansin mo na gravel talaga siya. Lalo pag sa likod, tingnan nyo naman yan. Yan yung itsura niya sa likod. Ayan. Pag tingnan mo sa likod, ganyan, ang lapad ng gulong sa harap. Ito yung itsura niya sa harap. Ayan, pag tinignan mo sa harap, ayan. Ayan siya. So, ang angas na tignan, ang ganda. Ang update natin dito na presyo, nung nabudget ko to sa Clyde Lane sa Quiapo ay 16,500 pesos. Ngayong taong 2023, after 1 year, bumaba na yung presyo nito. Nandito nga pala tayo kay Budget Buys Cavite. Ang presyo nito ay tumataginting na yung MSRP niya ay card 14,800, pero yung cash niya ay 13,800 pesos. So, yung mga gustong kumuha nito, nasa malayo kayo, pwede yung orderin to via Shopee. Nandyan yung link sa video description. Ayan mga alien, kung medyo malayo kayo, nasa Luzon, Visayas, Mindanao kayo, kabilang universe, mag-deliver to sa inyo mga alien. Pag kabilang universe, ako na mag-deliver sa inyo. Karosta Vento 3. So ano nga ba mga binago dito kay Karosta Vento 3? To be honest, halos walang nabago sa kanya, yung presyo lang talaga. Pero sa ganyang presyo kasi na 13,800 pesos, magkakaroon ka na ng ganitong gravel bike. So kung naghahanap ka ngayong taon, ngayong buwan ng literal na gravel setup na halos wala ka nang i-upgrade, nakasail sa Ignite,
2x9 speed 50, 34, 11, 28 teeth. Maganda na yung frame, maganda na yung cable routing, maganda yung kanyang drop bar doon. Parang naging aero bar na rin siya dyan, 31.6. Halos lahat sa kanya ay alloy na, wala tayong nakitang bakal sa kanya. Ang kulang lang talaga, kanina ko pa sinasabi sa inyo, dapat nilagyan nila lang ganito dito, yung mga lagayan ng mga bag, ng mga carrier, meron sana dito. Para mas okay sanang tignan. So, agree ba kayo sa akin? Yung gulong niya ay 700 by 40C. Sobrang laki na lang. 400C. 40C mga alien. So, napakalaki na niyan. So, sa 13.8 mo, magkakaroon ka na ng ganyang klase ng gravel bike. So, kung tatanungin nyo ako, sulit na ba yan para sa akin? Siyempre, unbiased, kahit sabihin natin, tawa pa natin si Badji Bas Cavite, sa ganyang setup 13,800 pesos. Sa iba siguro mas mahal ng konti, sa Shopee siguro mas mahal ng konti. Pero to be honest, sa ganyang setup, okay na. Yung 13.8. Kasi mayroong PR20 na Promax PR20, nasa 6,000 pesos. Madami ka pang i-upgrade doon. Dito, pang matagalan na rin, halos wala ka nang i-upgrade sa 13.8 mo. Ayan, napakakinis na. Halotech na. Gagawin nyo na lang to siguro ng Sora kung nagsawa kayo dyan. Gagawin nyo maingay yung hubs. Yun na lang talaga yung upgrade nyo dito kung ako tatanungin nyo So sana man lang next upgrade nila dito, dagdagan nila dito, lagyan nila lang ng mga ganun. Ayan, yung ganito, dagdag nila dito para pwedeng lagyan ng pannier na bag o kung ano man. Para literal na panggalaan na walang uwi yan ng isang taon. So ayan mga alien, yung link ng kanilang Facebook page, Google application numbers nandiyan sa screen nyo ngayon. And yung kanilang Shopee, kung gusto nyo order nito via Shopee, nandiyan na rin. Sa video description, mga alien, nandiyan lang yan. So like, comment, share, and subscribe. So be it, I love you. Signing out.